Alam ko na may mga araw na pakiramdam mo ay hindi ka enough. Para bang nafe-feel mo na may kulang sa'yo. May mga araw din na nakakaramdam ka ng guilt dahil hindi tama yung mga pinipili mo sa buhay. O minsan, negatibo ang pag-iisip mo. Sa totoo lang, walang kulang sa'yo. Enough ka na. Naiisip mo lang na may kulang sa'yo dahil may expectations ka sa sarili mo na hindi mo naman maaabot. Para bang nag-iilusyon ka lang. Pilit mo kasing tinataasan ang expectations mo. Mataas rin ang expectations ng lipunan sa atin. At hindi natin maaabot yon. Sinasabi nila na dapat perpekto ang itsura mo. Perpekto ang body figure mo. Dapat perpekto kang magulang. Dapat perpekto kang empleyado. Perpekto kang anak. Pero hindi natin maaabot yon. Napaka-imposibleng makamit ang inaasahan nila sa atin. Yan ang rason kung bakit tayo rin ay madaling makaramdam ng negatibong emosyon. Kapag hindi natin maabot ang expectations nila o ang expectations natin, iniisip natin na wala tayong kwenta. Baka nakakalimutan mo na tao ka lang na paulit-ulit na makakagawa ng pagkakamali at mabibigo ng ilang beses. You can't beat yourself up each time you stumble and fall. Bakit? Ang daan na dinadaanan mo ay sayo lang. Sayo lang ang buhay na yan. Pwede kang mabigo. Pwede kang magkamali at pwede mo ring pasayahin ang buhay mo. Bitawan mo lang ang 12 imposibleng expectations na ito. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video, gusto ko lang po munang mag-shoutout kay Richard Dunyo, Julius Taiko, at si Jonalyn Bangkal Abapo. Maraming salamat po sa inyong panonood at masaya po ako na ang mga video sa channel na ito ay may positibong epekto sa buhay nyo. Uulitin ko. Maraming salamat. Balik na po tayo sa video. Number 1, huwag kang mag-expect na maging perpekto ka. Bitawan mo na ang pagnanais na maging perpekto ka. Walang perpekto. Ipasok mo yan sa isip mo. Hindi ka magiging perpekto kahit ano pa ang gagawin mo. Halos 8 billion katao sa mundo. Pero ni isa, walang perpekto. Kahit si Elon Musk, Mark Zuckerberg, si Warren Buffett, Bill Gates, kahit gaano pa sila kayaman, magkakakamali pa rin sila. Tao lang din sila. So stop beating yourself up. Yakapin mo ang sarili mo dahil normal ka. Ayos lang ang magkamali, pero gamitin mo ang pagkakamaling yon para matuto ka. Number 2, huwag kang mag-expect na mawawala ang kaguluhan. Palagi kang naghahangad na sana'y wala ng gulo. Hindi mangyayari yon. May kaguluhan dahil magkakaiba tayo ng paniniwala at opinyon. May alitan din sa relasyon. Kung ini-expect mo na sana'y palaging maayos ang inyong relasyon, ilusyon lang yon. Walang ganon. Sabi ko nga, may mangyayaring alitan dahil sa kaibahan natin. Kahit mag-asawa pa kayo, hindi pa rin kayo pareho ng opinyon. Kaya nga tinatawag tayong individual. Kasi may kanya-kanya tayong pag-iisip. Iba pang halimbawa, yung anak mo ay gustong mag-explore. Pumupunta kahit saan ang anak mo. Ikaw naman bilang isang magulang, layunin mong protektahan ng iyong anak. Ano ang gagawin mo? Pinipigilan mo siya sa kanyang pag-i-explore. Kasi ayaw mo siyang mapahamak. Diyan magsisimula ang alitan. Bakit? Yung needs ng anak mo at yung needs mo bilang magulang ay magkaiba. Magkakagulo ang bahay. Ang punto ko lang, walang perpektong pamilya at relasyon. Kaya't ako, hindi ako magsasabing sana all. Kasi alam ko sa tunay na buhay, katulad rin sila sa atin. May mga alitan din at mga problema. Number 3, huwag kang mag-expect na patas ang buhay. Bumitaw ka na sa ilusyong yan. Hindi kailanman magiging patas ang buhay. Kahit napakabait mo pa, may masama pa rin mangyayari sa'yo. Kahit napakasama mo, may magandang mangyayari sa'yo. Totoo yan, hindi patas ang buhay. Kita mo naman sa realidad, di ba? Kung sino pa yung hindi nagsisimba, siya pa yung puno ng biyaya. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong paglingkuran ang Diyos. Punto lang naman ito ng walang patas na buhay. Life is not meant to be fair. It never was, never is, and will never always be fair. So now what? Huwag kang mag-expect na sana'y maayos ang buhay mo dahil lang mabuti kang tao o nagsisikap ka sa buhay. May sariling panuntunan ang buhay at napaka-komplikado pa. At hindi pareho ng resulta. Kita mo naman, yung mga taong kayod ng kayod, wala pa rin pera.
Yung taong parang walang ginawa, hindi nauubusan. Everyone here is a victim of life's unfairness. I just wondered why things happen to some people and wished I could just lift my hands and make the problems go away. But the truth is, I am also a victim. Kaya't simula ngayon, bumitaw ka na sa ilusyong patas ang buhay. Kasi hindi mangyayari yon. Number 4, huwag kang mag-expect na pera-pera na lang. Kung palagi mong iniisip na pera lang ang layunin mo sa mundong ito, madali kang matatamaan ng kalungkutan. Bakit? Hindi mo nakikita ang ibang side ng buhay. In simple and obvious ways, we all need money for everything, from fulfilling basic needs necessary for survival to making our wildest dreams come true. Pero hindi lang pera ang layunin natin sa mundo. Ang dami pa. Kung pera-pera na lang ang iniisip mo, mababurnout ka. Mapapabayaan mo na ang iyong physical health. Nakapokus ka na ng sobra sa trabaho, sa negosyo. It involves intense psychological pressure that could be overwhelming. If your sole focus in life is to make more money, you run the risk of losing regard for your health and well-being, eventually becoming unable to continue your pursuit. Number 5, huwag kang mag-expect na lahat ay sasang-ayon sa'yo. Ilusyon lang yan. Kahit ano pa ang gagawin mo, may mga tao na hindi sumasang-ayon sa'yo. Kahit gaano pa kaganda ng ideya mo o opinyon mo, may mga taong hindi makakaintindi. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Bumitaw ka na sa pag-iisip niyan. Masasaktan ka lang. Bibigyan kita ng halimbawa. Ang bulag ay hindi nakakakita kung ano ang tinuturo mo sa paligid. Mahihirapan siyang sumang-ayon sa'yo dahil hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa mo. Paano naman yung colorblind na tao? Sabi mo sa kanya, brown ang aso, pero gray ang nakikita niya. Paano siya sasang-ayon sa'yo? Paano naman ang matalino sa science? Ipinapakita niya sa isang tao ang kanyang formula, pero ang taong mahina sa science, hindi maiintindihan yon. In some circumstances, people will disagree with you even if you are telling the truth. Halimbawa sa politika, sabi ng isa, napakabuti ng taong ito. Tapos sabi naman sa kabila, masamang tao yan. But if you dare to discuss this with people and insist your opinion, nobody will agree with you. And you're screwed. Kaya kung walang sumang-ayon sa'yo, tanggapin mo na lang. Huwag kang malungkot. Huwag kang umasa na maiintindihan ka ng lahat. Normal lang ito. Number 6, huwag kang mag-expect na mawawala ang problema mo. Kung isa ka sa mga taong naghahangad na sana'y wala ng problema, masasaktan ka lang sa sampal ng katotohanan. Kasi hindi yan mangyayari. Ang problema ay parte na ng ating buhay. Bumitaw ka na sa kakaisip ng walang problema. Yung taong tinatanong mo kung ayos lang ba siya, syempre sasabihin niya, ayos lang siya. Pero sa totoo, may problema ang taong yun. Kahit napakarami mong pera, may iba't ibang issue ka pa rin sa buhay. Hindi ako naniniwala na porket mayaman na, wala nang problema. Hindi totoo yun. Pero hindi naman negatibo ang problema. Depende na ito sa tao kung paano niya binigyang kahulugan ang problema niya. Kung ako ang tatanungin mo, ang problema ay nakakapagpabalanse ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit nagagamit natin ang ating isipan para kumilos. There is no sunrise without sunset. No day without night. No happiness without sadness. No vacations without money. No success without failure. So problems are part of life. But nothing is permanent in life. For every end, there is a new beginning. Change is the only constant. Number 7, huwag kang mag-expect na lalapitan ka ng swerte. Ito ang isa sa mga naririnig ko sa mga tao. Kumakapit sila sa swerte. Yun bang balang araw, mahuhulog rin ng mga tala sa mga kamay ko. Hindi yun mangyayari kung wala kang ginagawa. Isa ako sa mga hindi naniniwala sa swerte. Alam mo ba kung ano ang pinaniniwalaan ko? Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Kahit nanalo ka pa sa loto, pinaghirapan mo yun. Ano ang ibig kong sabihin? Bago ka tumaya, yung perang hawak mo ay pinagtatrabahuhan mo. Naglalakad ka pa papuntang lotto outlet. Yung mga numbers, pinag-iisipan mo yun ng mabuti bago mo itaya. Kung wala kang trabaho, wala kang pangtaya. Kung hindi ka pupunta, hindi ka makakataya. Kung wala kang numbers, hindi ka makakataya. Paano ka mananalo? Yan din ang buhay.
Sabi ng mga tao sa akin, ang swerte mo naman, may pera ka. Oo, may pera nga ako. Pero hindi naman marami ang pera ko. Pero sana mag-focus din kayo kung ano ang mga ginagawa ko sa buhay. Hindi ito swerte na nahuhulog lang sa mga palad ko. Pinagsisikapan ko ito. My point is, you are going to have to work for everything that you do. Walang libre sa mundo. Tandaan mo, kung libre mong nakuha ang isang bagay, hindi matamis ang pagtrato mo sa bagay na yon. Number 8, huwag kang mag-expect na mala fairy tale na buhay. Isa ito sa mga expectations ng mga tao eh. Aminado ako, noong bata pa ako, akala ko ang buhay ay parang fairy tale. Noong teenager na ako, doon ko na-realize na wala palang ganun. Kaya bumitaw ka na rin sa ilusyong ito. Resulta ito sa kakapanood mo ng mga drama sa TV. Walang prinsesa na nakakulong tapos ililigtas ng prinsipe. Walang ganun sa totoong buhay. It is only in fairy tales that life appears magical and bliss. Because in reality, once you have lost the love of your life, you can't get them back by sharing a kiss. Di ba? Walang superhero sa tunay na mundo na magliligtas sa atin sa kasamaan. Tayo ang superhero sa sarili nating paraan. Ililigtas natin ang ating sarili at ang ibang tao. What I'm trying to say is, don't wait for the magic to happen. Because reality is a little rough. Life is not easy as a fairy tale. It has the shades that are light and darker. All you can do is love, have faith, and stay strong. Number 9, huwag kang mag-expect na nakakapagpasaya ang material na bagay. Kahit may kumukontra pa dyan, wala akong pakialam. Kasi nga, nararanasan ko na ito. Taong 2020, release ng iPhone 12. Bumili ako kagad. Nasasabi ka kung buksan yung box. Sa umpisa, ang saya. Pero pagkaraan ng ilang linggo, nagiging normal na ang lahat. Ibig sabihin, ang mga material na bagay ay nakakapagpasaya sa panandalian lamang. The pursuit and purchase of physical possessions will never fully satisfy our desire for happiness. Bakit ganon? Kasi lahat ng bagay ay kumukupas. Kapag bago, siyempre, nakakaakit tingnan. Kapag nasa sayo na, unti-unti na yan kumukupas. Isa pa, may palaging bagong darating na mas maganda pa sa binili mo. Doon na naman sa bagong bagay, titibok ang puso mo. Hindi natatapos yan. Kita mo naman, noon, iPhone 4 lang ang nakikita natin. Hanggang sa umabot ng iPhone 16. Baka sa susunod, may 17 na naman. At ang mas masakit pa, hindi naman nai-impress ang mga tao sa mga binili mo. Wala naman silang pake sa mga nakuha mo. Number 10, huwag kang mag-expect na magtatagumpay ka ng walang paghihirap. Isa ang expectation na nakakasakit ng damdamin. Remember this, true success comes from endurance and perseverance, embracing failure, and taking something positive from everyone. So if success were easy, then everyone would be successful, right? I prefer not to live my life to luck. I prefer to invent opportunity and embrace the failures as steps on the ladder to success. Maraming beses na ako napagsabihan na wala akong mararating sa buhay. Naaalala ko pa nung bago pa lang akong naging article writer. Akala nila walang mangyayari kapag ganun lang ginagawa ko. Para lang daw kasi ito sa mga taong ubod ng galing, sa mga taong mataas ang degree. But I didn't listen. I only knew that I had to improve my life and that nobody else was going to improve it for me. Bago ako nagtagumpay, dinadaanan ko ang mahihirap na daan. Umabot pa nga sa punto na nawalan ako ng gana sa passion ko. The point here is, the next time you fail at something, congratulate yourself. It is an achievement. You're one step closer to actual success. You always take valuable insights and lessons from failure. Along the way, you learn a lot about yourself and about what makes you happy. Number 11, huwag kang mag-expect na mababago mo ang mga tao. Isa rin niyang ilusyon. Magagabayan mo ang mga tao, mapapayuhan mo sila, pero hindi mo sila mababago kung ayaw nila. Sila lang ang may kakayahang gumawa nun. Gaya ng ginagawa ko, pinapayuhan kita, minamotivate kita, pinapaiwas kita sa mga walang kwentang bagay, pero hindi kita kayang baguhin. Ikaw lang ang makakapagpasya kung gagawin mo ito para sa sarili mo. Kasi kung papasok ako sa sitwasyon mo at itutulak kitang magbago, isa yung boundary violation. Imbes matutulungan kita, magugulo ko lang ang buhay mo. Tingnan mo yung mga taong naninigarilyo.
Alam naman nila na nakakasira yan sa kanilang katawan. Pero desisyon nila na magsigarilyo pa rin. Subukan mong pilitin silang magbago. Baka masapa ka pa. Sila lang ang makakapagdesisyon kung kailan sila hihinto sa paninigarilyo. Yan ang punto eh. It's a boundary violation. It's taking responsibility for another person's actions and emotions. Magbabago naman sila kung gusto na nila. Huwag mo lang pilitin. Number 12, huwag kang mag-expect na gusto ka ng lahat. Huwag kang mag-isip na lahat sila ay gusto ka o magugustuhan ka. One of the hardest lessons I've ever had to learn was that not everybody was going to like me. You and I are not everyone's cup of tea. And that's more than okay. In fact, that's great because it means we have distinct personalities. We have original ideas, personal opinions, and our own brands of creativity. Once you make peace with the fact that not everyone is going to like you, you will be surprised how it feels. It's as if a weight has been lifted off of you and you feel freer. You no longer have to hide your real personality or try to conform to a more acceptable version of yourself. Ang gawin mo lang ay wala kang dapat gawin. Kung hindi ka nila nagustuhan, ayos lang yon. It's a waste of your time and energy to try and make someone like you. Magkaiba tayo ng preference. No one is supposed to be liked by everyone. Don't take it personally. Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi ka nila gusto. Tanggapin mo lang na hindi lahat magugustuhan ka. Ito yung 12 hindi ka panipaniwalang mga expectations na pinaniniwalaan mong mangyari. Pero sa totoo, ilusyon lamang ito. Natural lang naman na umasa. Pero kailangan mo rin i-adjust ang iyong pananaw. Lahat tayo ay nag-iisip ng mga imposibleng senaryo. Madalas ay negatibong senaryo pa. Kapag nag-o-overthink tayo, tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin. Para mo na ring ikinulong ang sarili mo sa masalimuot na lugar. Alam kong gusto mo nang matahimik ang isipan mo, pero nahihirapan ka. Kahit ako noon ay isang overthinker din. Nag-o-overthink ako halos araw-araw at wala akong nakukuhang maganda sa gawaing to. Ang dami kong iniisip na makakapanghina sa akin. Ngunit natutunan ko kung paano makawala sa iniisip ko at kung paano ko maayos ang aking pag-iisip. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na dahilan? Nag-o-overthink tayo dahil desperado tayong makahanap ng mga sagot. Gusto natin ng katiyakan o certainty at gusto nating makontrol ang mga bagay o sitwasyon. Natural lang naman mag-isip, pero ang overthinking ay hindi na natural. Pero hindi naman palaging masama ang overthinking. Minsan nakakatulong pa nga. Bakit? Kapag kasi alam natin ang kahihinatnan ng problema, ay may solusyon na tayo kagad. Kumbaga, advance tayong mag-isip ba? Gusto nating malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap para bago mangyari ang isang malaking kaganapan, napag-isipan na natin ang tungkol dito. Pinag-isipan na natin ang simula ng problema. At ang wakas, bago pa man mangyari ang tunay na sitwasyon. Kaya natin nasabi na mabuti ito dahil ito'y tinatawag nating paghahanda. Upang ma-handle natin ng madali kung ano man ang mangyayari at para hindi tayo magdusa ng sobra. Para bang hinuhulaan mo na ang kaganapan. Meron kasi tayong tinatawag na intuition. Kalahati ng pangyayari, parang alam natin. Minsan mararamdaman natin na parang may mali. Mararamdaman natin kung saan tayo dapat pupunta at sino yung mapagkakatiwalaan natin. Meron tayong makapangyarihang boses sa loob natin na kung minsan ay makakatulong sa atin para makaiwas sa gulo. Pero kahit na may magandang resulta rin ang pag-iisip ng advance, hindi pa rin natin maitatanggi na ang overthinking ay resulta ng iyong takot. Dahil sa takot mo sa isang bagay, nag-o-overthink ka na. Hindi naman tayo ipinanganak na may takot na kaagad. Nagsimula lang tayong matakot dahil sa mga nakikita natin, sa karanasan natin, o dahil sa trauma. Sa kasamaang palad, wala tayong kontrol sa mga pangyayari simula nung bata pa tayo. Karamihan sa atin ay meron pa ring takot na naninirahan sa loob natin mula pa noong mga araw ng ating kabataan. Maraming mga bagay ang nangyayari sa atin noong bata pa tayo hanggang sa nagkarelasyon na tayo, sa pagkikipaghalubilo natin sa ibang tao at sa trabaho natin. At ang pinakamasakit na bahagi ng mga karanasan, kung ano pa yung hindi nakakatuwang pangyayari, ay ito pa yung kumakapit sa utak natin. Lahat ng nangyayaring masakit noon ay nangingibabaw sa ating utak. Ito ang dahilan kung bakit nag-o-overthink tayo. Dahil takot na tayong maulit pa ito. Binubuo natin ang mga mapanirang pattern ng negatibong pag-iisip
na halos hindi na natin maiiwasan sa sandaling magsimula na itong sumulpot sa isipan natin. Patuloy tayong nag-iisip tungkol sa isang bagay na sa palagay natin ay parang wala lang. Hindi na natin namalayan na unti-unti nang sumabog ang toxic thoughts at kumalat sa ating isipan. At ayun na, nakalikha na tayo ng impyerno sa sarili nating isipan. The more na mag-iisip tayo ng sobra, the more na matatakot tayo. At the more na magkakagulo ang ating isipan. At ang resulta, mas lalong magulo ang ating pamumuhay. Hindi ito nakakatuwa, lalo na sa mga taong nagdurusan ng anxiety at depression. Dito na rin papasok ang suicidal thoughts. Gusto ko lang na malaman mo, imposibleng burahin ang takot, 100%. Hindi mo maaaring bitiwan lang ang takot. Ang meditation ay makakatulong lang sa'yo na patahimikin ang iyong kaisipan at makakatulong rin na makabuo ng mga pattern ng mas malinaw na pag-iisip. Ngunit, hindi mo kailanman mabubura ang takot. Bakit? Dahil ang takot ay bahagi ng ating buhay. At kinakailangan natin ang takot para sa ating kaligtasan at para makaiwas sa panganib. Halimbawa, may kaharap tayong leon. Napakabihira lang o marahil hindi natin hahayaan na magpakain na lang tayo, di ba? Isang tingin lang sa leon, tatakbo na tayo kaagad dahil sa takot natin. Ibig sabihin na ang takot natin ay may positibong side din. Iba ang stress at takot emotional. Ang takot na umaatake sa ating damdamin ay mas mahirap kalabanin kaysa sa takot na tumutulong sa atin upang tayo makaligtas. Kaya ang ginagawa lang natin ay ang mag-overthink. Hinayaan na lang natin na mag-overthink dahil may kinakatakutan tayo hanggang sa mawala na tayo sa normal nating pagkatao at halos mababaliw na tayo kakaisip sa kung ano-anong bagay. Paano ba natin ito maihinto? Mag-focus ka sa nararamdaman mo. Sanayin mo ang iyong sarili at sanayin mo ang iyong isipan upang maging aware ka sa iyong sarili. Sa tuwing mag-overthink ako, ginagawa ko lang ang dalawang bagay. Mag-concentrate at manahimik. O lalabas ako at maglakad. Kapag pinakalma mo ang iyong sarili, ibig sabihin na pinaghandaan mo ang toxic na dulot ng overthinking. Gawin mo ang lahat upang ma-distract mo ang pattern ng mga iniisip mo. Try to remind yourself na natural lang na mag-isip ng sobra. At lilipas rin to. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagpapatibay na ito ay takot at stress na umaatake sa'yo. At kayang-kaya mong talunin ito. Maging matatag sa iyong katahimikan at maghintay ka lang na kumalma ang iyong isipan. Kung sobra na ang pag-iisip mo at gusto mo nang may kausap ka, pwede mo naman niyang gawin. Mag-iingat ka lang sa kinakausap mo dahil hindi lahat maiintindihan ka. It's either makakatulong sila sa'yo or madagdagan pa ang problema mo. Aminin mo lang na ikaw ay nag-o-overthink at nawala ka sa tamang pag-iisip. Kapag sinasabi mo kung ano ang nasa isip mo, tandaan mo na parang wala itong sense sa'yo, lalo na sa taong kausap mo. Pero mabisang paraan ng pakikipag-usap upang kaagad na maibsan ang bigat sa iyong dibdib at upang hindi ka magdusa sa mahabang panahon at mas makakapag-relax ka pa ng maayos. Kung gusto mong umiyak dahil naguguluhan ka na, umiyak ka lang. Walang masama sa pag-iyak. Nakakagaling ang pag-iyak. Noong mga panahong lugmok ako sa buhay, lahat ay iniiyakan ko. Dahil ang pag-iyak ay nakakapagpagaan ng kalooban. Kapag nag-o-overthink ako, agad-agad akong naging emotional at naging mahina, kaya't umiiyak ako. Masakit at nakakapagod umiyak. Ngunit masarap sa pakiramdam ang kinalabasan. Ang overthinking ay parang sulat sa isang bote na nabilanggo ng matagal at gusto nang makalabas. Kapag kasi umiiyak ka, tinulungan mo ang iyong sarili na maibsan ang ilang presyon na pumasok sa ulo mo. Napansin mo ba na inaanto ka pagkatapos umiyak? Lumalabas na kasi ang presyon sa katawan mo. Kung ikaw yung tipo na hindi madaling umiyak, marahil ay hindi ka pa 100% komportable sa iyong emosyon. Mas mahirap palabasin ang magulong isipan. Kaya kailangan mong malaman kung paano kumonekta sa emosyon mo at kung paano kumonekta sa tunay mong pagkatao. Ano pa ang dapat mong gawin? Mag-isip ka. Malamang sasabihin mo, nag-iisip na nga ako ng sobra eh. Papaisipin mo pa ako? Let me explain. Upang ihinto ang overthinking, kailangan mong mag-isip. Kadalasan kapag nag-o-overthink tayo, ay hindi naman tayo nag-iisip ng tama. Kusa lang siyang dumating at hindi na makawala. Pumasok lang ito sa ating isipan dahil sa takot natin. Ang pag-iisip ng maayos ay maaaring makakapagpabago ng iyong buhay. May kakayahan tayong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Ngunit nangangailangan ito ng kasanayan at isang toneladang disiplina sa sarili. Mahirap itong gawin, ngunit hindi ito imposible.
At alam kong makakaya mo to. Ang pag-iisip ng maayos ay isang mabisang paraan para mabago ang takbo ng isip mo. From negative to positive. Kaya sa halip na mag-react ka sa mga kaganapan sa buhay mo, piliin mong bigyan ng tamang kahulugan ang pangyayari. At pagkatapos ay mag-respond ka sa mga ito sa paraan na susuporta sa iyong pag-unlad. At i-minimize mo ang negatibong pananaw mo sa mundo. Tandaan mo to palagi. How you interpret events and circumstances effectively determines how you will respond to them emotionally. Hindi mo man alam kung kailan papasok ang pag-overthink mo, pero sigurado akong mapaghandaan mo na. You can practice constructive thinking. Hindi ito madaling gawin. Mas madali pa ngang magdusa na lang. Pero dapat, kayanin mo. Sa halip na nakatungangan na lang at hayaan mo na lang na nalulunod ka na sa kakaisip, mas mabuti pang maglakad-lakad ka sa labas. Kapag lumabas ka at maglakad-lakad na lang, mailipat mo ang iyong iniisip sa ibang bagay. Tandaan mo, na ayos lang na minsan sobra ka nang mag-isip. Ibig sabihin, na tao ka lang. Pero ito rin ang tandaan mo, ang overthinking ay maaaring makakasira sa iyong buhay. Ito'y nagpapalala ng emotional pain ko noon. Dahil sa pag-overthink ko, natagalan din ang aking pag-move on. Hanggang sa natutunan kong pakalmahin ang aking isipan. I know that once I commit to a better life and to better ways of thinking, I can return to the old happy me. Kahit nagpapasalamat ako na nag-overthink ako dahil natutunan ko kung paano kontrolin ang aking isipan. Hindi ko man ma-perfect ang pagkontrol, ngunit sa pamamaraang ito, maayos na ang aking mental health at magaan na rin ang aking pakiramdam. Kaya ko na rin harapin ang kinakatakutan ko kahit gusto kong makita ka rin na magaan na ang buhay mo.